I'm here at work. Actually, this is only my 1 hour break time. I don't want to go out. I prefer to stay at home kasi mainit po ngayon dito. Babalik din naman ako sa trabaho mamaya. So, I prefer na lang na mag-record kaysa umalis ako ng aking work. So guys, meron po akong i-discuss sa inyo. Alam ko po, this is against all of you, especially sa mga team OFW na ayaw nila itong marinig sa akin kasi sila ang number one na masasaktan. Sila ang number one. Kasi nagawa na to dati eh. Nagawa na nila dati umiyak. Nagawa na nila dati masaktan. Pero this time siguro kung para sa kanila is parang ano na sila nasanay na rin. Kaya sabi ko baka maintindihan ako. Actually bago ko po ito gawin na record, pinag-isipan ko ng maraming beses kung gagawin ko ba o hindi. Pero kailangan kong gawin para sa akin. Actually hindi lang yung Team OFW ang aking nilabag ngayon. Kundi isa sa mga tumatayong parang haligin itong channel na to at siya naman talaga ang nagpalago nito kung bakit po ako ngayon naging established because of him. Malaki po ang ambag ng kanyang effort, talent at wisdom dito sa channel na to. Kasi ang channel po natin ay pinagkakatiwalaan ng mga OFW at nang dahil sa kanyang kakaibang advice. So, isiran po ang aking proclaim as my advisor to this channel at alam kong hindi ito niya magugustuhan kaya hindi na rin po ako nagpaalam at handa na po ako kung pagalitan ako, handa na po ako kasi talaga namang pag mali ko, pinapaglitan niya po ako just for an improvement, hindi po pinapagalitan ng dahil gusto pang i-curse pero just for an improvement. Effective naman yon kasi dati po nang hindi pa po ako matibay, hindi pa niya ako pinagalitan at pinagsabihan at binigyan ng mga words of encouragement, tayo po ay pumapatol sa mga marites na mga YouTuber. Pero after nung niya ako ma-lecturean, doon po nagbago ang aking buhay. At gusto ko rin po i-share sa inyo kung paano ko nabago ang aking buhay YouTuber. Kasi dati po down na down ako, lagi akong naiyak nung hindi po ako na-lecturean o nabigyan ng mga kaukulang advice ni Sir. So kaya Sir, sorry kung medyo nalabag kita ngayon. Alam kong ayaw mo itong ganito na mga klaseng content. Pero ayan po, handa na po akong pagalitan ni Sir. Kasi siya lang po ang kinatatakutan ko sa YouTube. Dahil malaki po ang nabago ng buhay ko simula po nung nabigyan niya ako ng advice. Kaya somehow, Sir, sana maintindihan mo ako sa gagawin kong vlog na to. Kasi alam kong makakatulong din ito sa mga taong dumaan ng depression, dumaan ng bullying, at dumaan ng mga humiliation sa YT, especially po dito sa ating social media. So Sir, alam kong mapapanood mo ito at wala akong ligtas. Kung pagalitan mo ako, pagalitan mo ako. So well Sir, nandiyan pa rin ang malaking respeto ko, alam ko, at pakikinggan ko po kung ano man ang tama at mali. Alam ko po ang nalabag ko at hindi. Pero Sir, sana po payagan mo akong gawin itong vlog na to ngayon. Huwag mo po. Pero sabi ko nga handa akong mapagalitan. So well guys, a little bit of recap. Mag-recap muna po tayo. Si Waray Waray Vlogger po ay nakilala noong OFW Talk Show na ang kanyang content. Kasi noong mga panahon pong na sa first step pa lang po ako ng aking journey sa YT, tayo po ay paangat, ang aking content po ay paangat at medyo okay naman din, hindi naman po tayong nilangaw, okay po ang aking strategy na ginamit at in fact umabot po tayo ng 50. Actually hindi po ako nagtagal sa paangat program, I think hindi nga po ako umabot ng 3 months. Nung na-observe ko po ang paangat na hindi maganda ang epekto para sa akin kasi ako po ay naaawa dun sa mga nagstay ng 5 hours sa dulo, tapos itong mga nauna lang ang nadikitan kasi yung mga nasa dulo umalis na dahil hindi niya maantay yung nasa dulo dahil nga magtatrabaho, mag-aaral o kung saan man sila nabibisi sa mga araw na yon. So sa maiksing salita po, iniwan ko po ang paangat at hinanap ko po ang sarili ko kung saan ako pwede na hindi ako masyadong
hindi ako masyadong maapektuhan dahil naapektuhan po ako kapag ang natitira na lang sa dulo ay 10 na lang ang didikit samantala 5 hours sila nagstay. So hindi po ako ganoon ka-happy. So ginawa ko po is I prayed to the Lord. I said, Lord, give me content that will make me happy, and I will be contented with this content. And I prayed, and God gave me this talk show. So, ang talk show po natin, aaminin ko po, hindi po ganun ka-established before, nung hindi ko pa po si Sir Julius nakilala. Kung re-reviewin niyo po ang aking talk show, napakadami pong mga scratch. Ang dami pong scratches, hindi po maganda, hindi magandang setup, at wala pong maganda. Kung babalikan niyo po, as in way back last year, May 21 last year. So May, June, ganyan. Tingnan niyo po, i-back view niyo po yung aking mga first guests. Almost halfway of my talk show ay scratch po. Kasi po hindi po organized. So at hindi po din happy ang opening, ang launching kasi nagkaroon po agad ng controversial ang launching kasi siguro po yung guest natin is masyadong na-excite na siya ang first guest sa opening, sa launching, tapos hindi po niya natuloy, hindi po natin siya na-accommodate, na-disappoint po siya sa akin at naging issue po yan. So, in short, sa opening pa lang po ng ating talk show ay nagkaroon na agad ng controversial. At doon po noon ay hindi pa ako handa mag-handle ng mga controversial. And I prayed again to God, sabi ko, Lord, saan mo ba talaga ako gustong ilagay yung hindi po ako mai-stress, yung hindi po ako magkakaroon ng depression, anxiety, sabi ko, bigyan mo po ako ng sign until we met Sir Julius in this channel. Nakita ko si Sir Julius kay Fyron TV, si Sangkay Waray, ayan, si Sangkay Fyron. So, nang nandun siya kay Fyron, sabi ko, Sangkay, baka naman pwedeng imbitahin si Sir. Pero alam mo, yung invitation ko na yun ay hindi po serious. Kasi ang tingin ko kay Sir Julius is a very professional, a very a bossy person. Ang taas po ng, parang nga siyang manager sa isang bangko noon, nung na-meet ko. That is my first impression. So, ang sabi ni Fyron, Sir, ini-invite ka daw. Tapos nag-reply si Sir, sige, no problem kapatid, no problem. And then, hindi na po ako umasa. Hindi ako umasa na mag-guest ko si Sir Julius, pero nangyari. So, nangyari po na nag-guest si Sir Julius sa channel na to. Very scratch din ang aking add sa kanya noon pag-accept bilang guest kasi nga sabi ko wala pang mga director nitong channel, walang moderator. So as in talagang scratch talaga. Tapos siguro si Sir Julius nagka-interest nitong channel na to, bumalik siya after guesting. I thought na after guesting that our journey will end up there. So, bumalik po siya, nag-concert po siya ng 5 hours hanggang may dumating na basher na ang sabi ay hindi naman magaling kumanta yung singer dyan. Ganyan. Masakit sa tainga kumanta, ganyan. So, hindi po ni Sir Julius ang pinansin kasi si Sir Julius po ay Sir Julius. Talagang hindi siya patitinag sa mga ganon. Sanay siya. Well, to make the story short, bumalik po si Sir Julius hanggang naging hindi ko na lang namalayan is nagiging co-host na po natin si Sir Julius. At doon po sa kanyang pagko-co-host, lalo pong dumami ang ating supporter na mga OFW na gustong mag-share ng kanilang mga kwento dito sa channel na to. So inorganize ni Sir Julius, sabi niya, kapatid, itong gawin mo, baguhin mo ang line of questioning mo, ito, ganyan. Alam niyo guys, kung hindi lang ako sana good listener, alam mo, pwede ko si Sir Julius sagutin, pakialam mo, diba? Channel ko to, ba't ka ba nakingialam? Ba't mo ba ako dinidiktahan? Pero ako po ay good listener. Na may misinterpret lang po ako ng ibang tao. Good listener po ako, ayan po, nakikinig po ako kay Sir Julius at kung sino pa mang tao na nakakasalamuha ko na may intensyong mabuti sa akin at sa channel ko. So, ayan po, to make the story short again, gumanda po ang ating channel. Sa thumbnail siya po ang gumagawa, sa editing, sa video clips. Sila po ni Sir Jowlan, si Sir Julius, sometimes si Jowlan, kung busy Sir Julius. Pero mostly po, ang lahat pong ngayon sa channel ko, ang nag-focus po ay si Sir Julius sa editing, kaya po napakaganda. Ito palang thumbnail ko ngayon, ang ganda-ganda.
So anyway, and then gumanda po ang samahan, nagkaroon po kami ng core with Sir SPP, with Melds and me. So si Melds po ay nakilala natin sa guesting din. Guest din po siya, tinanong ko din siya kung saan mo nakilala ang Waray Waray OFW Talk Show. Sabi niya na dumaan lang daw yata ako sa wall niya at doon nagkadikitan, ganyan. Tapos nagkaalaman ng content, kung anong content niya, ganyan. Tapos syempre, di ba, pag guest kasi sa ating channel, di ba, dinidikitan natin, binababa ng mga moderator para madikitan. Syempre, hindi lang nag-end up doon sa dikitan. After ng guesting nitong mga taong tong binabanggit ko, at pati yung mga OFW na nag-guest na sa atin, pag nagla-live, pinupuntahan niya nila Emma, nila Trisha, di ba, gumaganon. So, hindi sila nasi-zero tuwing magla-live. Meron Team Waray, Team OFW Talk Show na napunta sa kanila kasi naging guest nga sila sa channel ko. So, in short, nagkakaroon sila ng viewer from my team. Do pa isa-isa, pero syempre galing pa rin sa team ko. So, nabuo po ang aming core. Nagkaroon po kami ng banding, samahan, parang magkapatid. Ganun po kasi akong magturing parang kapatid ko. Tapos, nabuo po ang samahan and then nagkanya-kanya ulit kasi si Sir SPP nagkaroon na ng monetize siya hanggang nag-workout siya din sa sarili niyang live, ganyan-ganyan. Si Sir Julius lumabas na rin ang kanyang very trending and intense game na Deal or No Deal, ganyan-ganyan. So nagkanya-kanya na tayong busy. Ako naman sa talk show na, tapos yung isa naman dun sa kanyang content. And then, maganda ang samahan, napakaganda ng samahan. Nahahaluan lang po ng minsan ng lungkot kasi nga nami-misinterpret po nila ang pagkatao ko. Okay? So minsan nga gusto kong paniwalaan na talaga yung kasabihan na kapag ang punong kahoy ay hitik sa bunga, binabato. So ganun po ngayon ang pinagdadaanan ng ating channel. Kaya po ay binabato dahil alam nila na pag dumaan sila hitik na hitik, binabato. So yan po, di ba, wala namang punong kahoy na punong mangga na punong-puno ng bunga, hindi binabato, di ba? Binabato talaga, whatever kind of tree fruit na yan, basta hitik sa bunga, binabato. So shortcut po tayo para hindi kayo magtagal. Ayan po, ano ba ang sasabihin ko? Alam kong labag ito talaga, labag ito sa isang taong heart of this channel and foundation of this channel. Labag itong ginagawa ko ngayon na vlog at sa mga Waray OFW Talk Show supporter kasi sila ang unang umiiyak kapag nasasaktan nila ng iba nating kapwa YouTuber ang host ng channel na yan is sila ang unang nasasaktan. Dati po kasi iyakin ako, ngayon hindi na po, tumibay na po ako dahil po sa mga magagandang payo ni Sir Julius. Kaya somehow sir, wag mo akong pagalitan dahil itong sharing na to ay makakatulong din to sa mga may pinagdaanan para ma-overcome din nila kung paano ko din na-overcome ang mga batikos sa channel na to, okay? So kaya sir, alam kong hindi mo to gusto pero sana maintindihan mo ako na ginagawa ko to para din po makabigay aral, tulong dun sa mga may pinagdaanan din ng mga OFW as well as mga YouTuber na binabato din para din alam nila kung paano i-overcome. At ito nga sinashare ko ngayon. So in short po guys, naging guest po natin siya. At nung naging guest po natin itong tinutukoy ko na YouTuber, nag-live siya. Siyempre pag nag-guest mo na, pop-up up na sa'yo, no? Kasi nakalimbang mo na dahil nag-guest na sa'yo eh. So basically, isusubscribe mo, tapos kakalimbang all mo. Kaya pag nag-live siya, nag-pop up. So nung nag-pop up, papunta ako nun sa simbahan, magmamas kami mag-asawa. Mga 12 yun dito 12 ng tanghali, mga 6 o'clock sa Pilipinas. I think last year. So nung nakita ko siya nag-pop up, walang tao talaga, sinuwala. Nag-live siya, tapos sabi ko, bakit walang tao itong YouTuber na to? Nasa 1K plus naman na ang subscriber niya. Bakit wala siyang nanonood? Hanggang nag-antay ako na dumating half an hour, wala pa rin nanonood kasi actually pumunta kami noon sa simbahan ng asawa ko 1 hour ahead. 1 hour ahead. I mean, advance kami ng 1 hour. So we stayed 1 hour
outside to take the air, fresh air, and attend the mass. Kasi total hindi pa naman nag-umpisa, so nag-BG ako sa kanya. Wala talaga siyang tao. Tapos, ang ginawa ko kasi naging part na siya sa channel ko dahil nga naging guest na, pinasugod ko, ang team OFW Talk Show. So, sumugod ang mga Dinko siblings, madami ang Dinko siblings eh. Sumugod sila. So, in short, nagkaroon siya ng maraming tao. Tapos, hindi pa nga niya alam mag-jacket. Nangangapa siya sa pag-jacket, hindi niya alam kung paano gawin. Ako, na ano yata siya, na overwhelmed kasi sobrang first time niya nagkaroon ng mga sumugod. So, tinuturuan ko siya, ganyan-ganyan, ilong press mo lang yung pangalan ng bawat pumapasok, tapos add moderator, ganyan-ganyan. Hanggang nagkapalagayan kami ng loob, nagtinuruan ko na siya paano gumamit ng StreamYard, paano gumamit ng roleta, paano mag-premiere, paano tanggal ng copyright. Hindi ko na maalala yung iba ko pang tinuro. At siguro in return, dahil tumutulong ako sa kanya, nag-i-sponsor po siya sa atin. Nag-i-sponsor po sa kanyang kagustuhang amount. Pero hindi po natin siya sinulisit. Siya po ang voluntary na nag-i-sponsor. Siguro nag-isip siya na, tinutulungan ako nito. So, ang ibabalik ko na lang siya mag-i-sponsor ako sa kanyang channel. Do hindi po ako ang nakikinabang sa sponsor niya kasi napupunta yan sa mga supporter na nag-support sa kanya, is still dumaan pa rin sa channel ko. Ayun, so nagkaroon kami na ng bonding, umaakyat siya sa live ko, nagko-co-host, hanggang nagturingan as kapatiran. Pero po guys, ito po ang revelasyon. Nung siya po ay natuto ng mag-jacket, magpalaro, magruleta o lahat-lahat. Actually, parang nag-iba siya nag-iba. Kasama siya sa GC, meron akong ka-team noon na sinusuportahan namin ng mga Dinko na lalaki, taga Mindoro siya, na matagal na sa akin sa GC, sumusuporta. Nagtampo yun sa akin kasi nung pumasok itong tinutukoy ko ngayon sa inyo is nag-asta siyang leader doon sa GC. Parang binabypass na niya ako. Nagtaka ngayon itong YouTuber na taga Mindoro, nagsabi siya na, nasa Israel yun sabi niya, si Madam dito una kami nagsama ni Madam sa GC na to. Ang tagal namin, 8 months na kami dito nagsama. Simula lang nang pumasok ka dito sa GC na to, para ka nang nag-asta leader. Hindi ako nangialam, hindi ako namagitan, pinabayaan ko silang dalawang magbangayan doon sa GC hanggang yung lalaki ang nag-give up, yung taga-Israel, siya ang nag-left siya sa group dahil hindi niya kinaya yung mga chat nitong aking tinutukoy. Kasi parang tumayo siyang leader. Kasi sinabi ko sa kanya, nung nakilala kita, I stepped down from my position. I was the leader of the team, but when I met you, I stepped down and I treat you as the leader of our GC. So ako ang nag-step down, siya ang ginawa naming mas mataas kasi syempre mas may edad man siya sa akin. So sa mixing salita, hinayaan ko sila. So we parted ways. Hindi na sa amin sumuporta itong YouTuber na nasa Israel kasi nga hindi na gustuhan yung pinagsasabi nitong aking tinutukoy. Nag-left at nagsarili na rin ng buhay. Balik tayo sa concern. Nung natuto na itong tinutukoy ko ng lahat ng mga tinuro ko, tumawag siya sa akin ng February. At sabi niya, itong February lang, sabi sa akin, Sista kasi tawag niya sa akin. Sabi niya, magkano ang binabayad mo sa moderator mo? Sabi ko, 500. Sabi niya, pwede ko ba silang mahiram? So ang moderator ko noon ay tatlo sila. Alam niyo naman guys, yung tatlong girls na moderator ko. Dalawang C, puro sila C actually. Lahat ng pangalan nila ay nasa C, letter C. Si C, at si C. Alam niyo na yan, yung tatlo kong C na moderator. And then, sabi ko, well, that's fine. Kasi unang-una, hindi naman conflict ang ating live kasi umaga ka nagla-live, ako naman gabi. So, wala tayong problema. So, in short, sabi niya, gagawin kong 600 ang mga sweldo. Sa iyo, 500, ako gagawin kong 600. Sabi ko, well, that's very fine for them kasi they will benefited 100 higher than my salary.
to them. So, sa maiksing salita, nag-enjoy ang tatlong C na moderator. Nagkaroon sila ng double salary kasi kumikita sa akin, kumikita doon. Nag-enjoy sila. Dito nagkaroon ng gulo. Eto na. Ang maaga pa para magkaroon ng gulo agad sa kanyang channel. Nagkaroon ng gulo kasi ganito yon. Pinagkatiwala nitong tinutukoy ko ang answer sa henyo doon sa tatlong C na moderator. Tatlong letter C ang pangalan nila. Tatlong letter C nag-umpisa. Pinagkatiwala ng tinutukoy ko na ito yung sagot sa henyo kasi ang katwiran niya, wag na kayong maglaro moderator, bibigyan ko na lang kayo ng tagwa 100. Wag na lang kayo maglaro kasi titingnan nyo na lang kung sino ang nauuna sa live chat, kung sino ang nauna sa makasagot, no? So, kayo automatic na may 100 pesos kayo each additional sa sahod ninyo. Ang sabi ni letter C na isa na moderator ay hindi po ako papayag kasi mas malaki po ang kita ko sa palaro kaysa bigyan mo lang ako ng 100. Mas gusto ko po makipaglaro kaya wag mo po akong bigyan ng sagot. So in short, itong si YouTuber, nirespeto niya ang desisyon ng isang letter C na moderator. Sabi niya, okay, sige, yung dalawa na lang. So binigay niya sa dalawang C ang sagot, sa dalawang C ha. Tapos, naalala ko pa, I was there nagbi-BG lang ako Ang pinalaro nila noon, February. Ang pinalaro nila, ang sagot ay sardines and noodles. Sardines and noodles. Parehas may S, plural. I was there. And then, syempre, pag may nakasagot na nung sardines and noodles, dapat mag-flood si moderator ng stop na word. So, yun kasi ang usapan. Pag once nakita na ng mga moderator na may sumagot na, mag-flood na agad sila ng word na stop. Tapos, ang nakasagot sa noodles and sardines, itong isang moderator na hindi tumanggap ng sagot kasi gusto nga niya lumaro, di ba? Tapos, nung sinabi na ng host na stop na, wag na kayong magsagot kasi meron na tayong nakita na sumagot. So, na-stop na, no? Na-stop na. Noong i-declare na ni host ang sagot, kasi sabi ng mga nasa baba, ano yung sagot? Itatype ni host. Ang sabi ni host, sardines and noodles. Dapat daw may S. Kaso, ang sagot nitong isang letter C na moderator na umayaw sa 100 pesos kasi gusto niyang makilaro, walang S yung noodles. Parang sardines and noodle lang ang sinagot. So ngayon, ang sinabi ng host, void. Void yan. Parang umabot na yata 250 pesos ang price noon dahil walang nakakasagot. So dagdag ng 50 kada 10 minutes. Sabi ng host, void ang sagot. Sabi naman ng mga nasa baba, oo, void kasi dapat may S, ganyan-ganyan. Sabi naman ng iba, ay ibigay na lang kasi S lang naman ang kulang. Sabi naman ng majority, hindi void. At inagrihan din ni host na void. So ito namang si player na nagsagot ng sardines and noodles, nag-react. Sabi niya, kayong mga moderator, pag alam niyong hindi pa sigurado ang sagot, huwag kayong magpa-flood ng stop. Kasi para magkaroon pa kami ng chance sumagot pa ulit at lumabas talaga yung totoong answer, no? So, ayan, ngayon nagkaroon ng sagutan, ang sabi ng isang C, bakit ka bakit mo kami pupunain na wag mo munang i-flood ang stop kung wala pang nakitang sagot? I-moderator ka din naman ganun na. Tapos nagsagutan na sa baba, ang sabi ng dapat moderator ka rin, tulungan mo rin kami kasi moderator ka rin, bakit ganyan, nagrereklamo ka pa. So, maiksing salita, nagkaroon ng kaguluhan na hindi inayos ng host. So, ito po ang aking assessment. Kung ikaw ang host sa channel na yon na nagpapalaro ka na ang answer ay lumabas pero hindi pa accurate, dapat ikaw na host, ikaw ang namagitan. Sinabi mo sana na, mga langga, mga anak, huwag kayong mag-alala. Ibibigay na lang natin sa player pero kalahati lang kasi hindi niya na perfect ang sagot. Or,
pwede niya rin ipaliwanag na sa player na pasensya ka na, rule is rule, dapat po may S. Hindi po sila nagpaliwanag. Lalo nilang inayunan yung mga nambubuli sa baba. So siyempre itong player napikon kasi pinagkaisahan siya. Ganyan. Same competition yan eh. So mali po. Yan po ang mali na nakita ko. Hanggang itong tatlong letter C na moderator, maghihipag sila sa isa't isa kasi magkakapitbahay eh. Hanggang lumala yung gulo, nauwi sa bahay, nagduruan, na dumating pa sa kutsilyuhan. Alam mo yon, nagkutsilyuhan pa sila kasi nagduruan sila eh, nagkampi-kampihan naman na yung iba. Nakakalungkot dahil sila po ang pinag-umpisahan ng gulo na hanggang ngayon, February, March, April, May, June, July, August, September po, 9 months na pong hindi nagbabati itong magsi-sister-in-law dahil lang sa channel nitong dalawa, itong tinutukoy ko. Dahil sa maling pamamaraan ng pagdidisiplina sa viewer, hindi na po nagbati-bati, lumala ang kaguluhan. Lumala po itong tatlong C na magsi-sister-in-law. And then, bakit lumala? It's because itong isang letter C na moderator, may pinagdadaanan ng postpartum. Kasi alam ko may postpartum siya dahil nakarating sa akin. May postpartum siya, so nagkaroon siya ng depression. Hanggang sa sinabi ng nanay nitong letter C ng moderator, ang sabi ng nanay, kakausapin ko itong host na nagpalaro, itong nagpapasuldo sa inyo na tumigil ka muna sa pagmumoderator para makapag-rest ka kasi sinasaktan niya na yung sarili niya kasi nga nagka-depression, nagka-postpartum, sinasaktan niya ang sarili niya. So ngayon, sa maiksing salita, kinausap ng nanay, ni letter C, si host sa channel. Ang sabi daw ng nanay is, kung po pwede, wag mo muna sanang ipa-moderator itong aking anak kasi kailangan niya ng pahinga, ng tulog, at magpagamot kasi meron siyang depression. Ang sinagot nitong host ay, kasi sinabi niya rin sa akin na ito daw ang sinagot niya sabi niya, hindi baliw ang anak mo. Huwag mong ipagamot. Padalhan ko lang sila ng pera, mamasyal sila, mag-asawa, mawawala na yan. Pero hindi siya baliw. Kaya huwag mong ipagamot kasi baka pagkansawan ng inyong mga kapitbahay na baliw. Kaya po yung salitang baliw na binibitawan niya po, hindi po yan sa akin ang galing. Galing po yan sa kanya. Kasi ang sabi niya, padadalhan ko sila ng pera, mamasyal sila sa dagat, sa mga resort para mawala huwag mong ipatingin sa doktor kasi hindi siya hindi siya nasisiraan ng bait. So yun po yung term na yon na sinasabi niyang baliw. Doon lang po talaga sa kanya yun nag-umpisa. Hindi po sa akin. At hanggang umuwi sila sa Pilipinas noong June yata, minute niya itong isang letter C na moderator, itong may pinagdadaan ng postpartum disease kasi nagka-close sila, very close na sila. Minute niya, in-invite niya dun sa bahay nila ng 1 week, pinamasahian lahat-lahat, Tapos, sinabihan niya na umalis ka na kay Waray. Sinabihan niya, nakarating sa akin ang chat mo, nakarating sa akin ang chat nitong host na to. Ang sabi niya, umalis ka na doon kay Waray. Ang sabi naman nitong letter C na moderator, hindi po pwede, kailangan ko po magpaalam kasi po nahihiya po ako kay Ma'am Ran kasi matagal na po ako sa kanya at wala naman pong ginawa sa akin na masama si Ma'am Ran. Ang sabi naman nitong host, hindi mo kailangan ng magpaalam, hindi kanya pagmamay-ari. May freedom ka to choose, sabi pa niya ganon. Nabasa ko yung message. Sabi naman nitong babae na itong letter C, ay kailangan ko pong magpaalam, ganyan. Siguro sa katagalan ng panliligaw nitong host na to, hindi na nagpaalam itong batang to, bigla na lang naghubad ng kanyang Team OFW talk show o Team Waray-Waray. Siyempre, bilang nanay ako sa Team OFW o Team Waray-Waray, na-hurt ako. So, na-hurt ako, bakit nakita ko sa ibang live itong aking letter C na moderator na hiniram lang niya ng hubad na walang paalam. So, ang ginawa ko is nanahimik ako nanahimik, hindi ko sila binakfight, I just keep my silence. And then, siya mismo, pagbalik niya sa bansa kung saan siya ngayon, nag-text siya sa akin, sabi niya, kamusta? Sabi ko, okay lang po. Sabi niya,
kami ito, kababalik lang galing Pilipinas, nandito na po kami sa bansa kung saan kami ngayon nagtatrabaho. Sabi ko, oh well, good. Sabi ko, actually gusto kita sanang i-text, pero inantay ko pong makabalik ka kasi gusto ko po i-enjoy mo yung moment mo sa pagbabakasyon. Sabi ko sa kanya, may voicemail po ako. Ito po ang eksaktong sinabi ko. Sabi ko po, nagtampo po ako sa iyo kasi po hinubad ng isa kong Team Waray, yung kanyang logo na Team Waray, kasi kinuha mo na pala at hindi man lang po kayo nagpaalam for respect. Kaya po may tampo po ako sa iyo ngayon. Sabi ko gano'n sa kanya, naging transparent po ako sa kanya. Maganda po yung pagkasabi ko sa voicemail, hindi ko po siya chinat, vinoicemail ko po kasi mas maganda ang voicemail kasi sa chat. Kasi ang voicemail, pag pinakinggan nyo na malumanay ang boses mo, ibig sabihin hindi ka galit. Pero pag text, pwedeng ma-interpret na galit ka, pwedeng hindi, di ba? So sa maiksing salita, ang sabi niya, I call you later kasi live ako. Sabi ko, okay, antayin ko. Umabot na ang 24 hours, hindi pa rin siya nag-reach out sa akin. Ang ginawa niya, nag-live siya. Doon siya nag-yaw-yaw sa kanyang live. Ang sabi niya, meron ako isang tao na tatawagan ko sana, pero there's no point to talk to her because she's acting like a child. Sabi niya ganon. Tapos, so sabi ko, okay. Kaya pala, I was waiting for the call. Ayaw niya na pala akong tawagan kasi doon pala niya iyayaw-yaw sa live, which is very wrong. Kasi imbis na kami lang dalawa ang mag-ayos, doon siya nag-yaw-yaw. Siyempre, ako, tao din lang ako. I have to react. Hindi po ako nag-react na nag-rebuttal sa kanya sa live, pero still, sa GC ko po siya tinira. Talagang sinabi ko na tumaas na yung ego mo ngayon kasi na hindi dati langaw ang nanonood sa channel mo nung hindi mo ako kilala. Alam mo naman, parang langaw ang mga nanonood, wala kang tao. Nilalangaw yung life mo. Yan po ang ginamit kong term, inaamin ko po yun. Exaggerated po, it was an idiomatic expression. So nasaktan siya. Kaya ngayon, sinasabi niya sa live na hindi mga langaw ang aking supporter. Yun po. Pero guys, alam nyo, sa mundo po ng YouTube, showbiz, marami po talaga mga pagsubok dito. Kaya kung kayo po ay matibay na mag-handle, mani-mani na lang po yan sa inyo. Well, sana mapakinggan nyo rin ito. This will be my last recording in this season. In this season talaga. Kasi I just need to explain my side para naman po hindi bias. A particular story, there's always another side of the story. Hindi po one-sided lang. So dapat po pakinggan nyo rin ito. Okay? So bye-bye and thank you. Sana mapanood nyo to at mabigyan kayo ng kaliwanagan kung ano po ang nangyayari ngayon sa YouTube. So maraming salamat po at ingat-ingat po ang lahat. Bye-bye! Ingat! Bye!